Ipinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS kung ano ang pinagkaiba ng nararanasang earthquake swarm sa Sultan Kudarat kumpara sa isang pangkaraniwang lindol. Alamin natin yan sa report ni Gab Villegas. Patuloy na bumababa ang bilang ng naitatalang tremor o pagyanig kada araw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS buhat na magsimula ang earthquake swarm sa katubigang sakop ng Sultan Kudarat noong January 19. Sinabi ni PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol na aabot na lamang sa 100 ang kanilang naitatalang lindol sa loob ng isang araw. Noong January 28 naman naitala ng PHIVOLCS ang pinakamaraming pagyanig sa loob ng isang araw na umabot sa 800. Ayon pa kay Director Bacolcol, ang bawat pagyanig ay dapat pa ring ikabahala at dapat paghandaan. Noong January 28, naramdaman ang pinakamalakas na pagyanig na umabot sa magnitude 5.9. Ipinaliwanag rin ni Director Bacolcol ang pagkakaiba ng earthquake swarm mula sa pangkaraniwan na mayroong main shock at susundan ng aftershock. So dito sa swarm na na-register natin since January 19, it's different. There is no single dominant event. Instead, we have several small to moderate earthquakes that occur close together in time and location. So, a simple way to think about it instead is instead of one big release of energy, yung ground or this tectonic feature is gradually releasing energy. Okay, so yung pag-release niya in repeated episodes of shaking. So kung mas mapanganib ba to yung swarm kaysa sa normal main shock, aftershock sequence, not necessarily. So although dito the stress is gradually being released, and but again it doesn't mean that the danger will disappear. So each earthquake can still be felt and can still be a cause of concern, which is why palagi natin sinasabi sa ating mga kababayan, preparedness remains important throughout the swarm. Wala pang malinaw na tala ang PHIVOLCS kung gaano ba nagtatagal ang earthquake swarm sa Cotabato Trench. Ngunit kalimitan na tumatagal ng 2 hanggang 3 linggo ang earthquake swarm. Ipinaliwanag rin na subduction process ang nangyayari sa Cotabato Trench at hindi paggalaw sa local fault line. Kaya mayroong nangyayari na earthquake swarm. So yung Celebesi natin is being subducted sa ilalim ng Mindanao Island along the Cotabato Trench. So yung current earthquake swarm reflects itong stress adjustment along the trench system and the subducting plate. Kahit na tumama ang magnitude 5.9 na lindol noong January 28, hindi ito sapat para makapag-trigger ng tsunami. Para magkaroon ng tsunami, kailangan umabot ng hindi bababa sa magnitude 6.5 ang lindol at dapat mababaw ang depth ng lindol. Maaari namang magpaguho sa mga kabahayan na mayroon ng pinsala ang tuloy-tuloy na pagyanig. Yung mga may-ari ng bahay should remain cautious. Dapat tingnan nila kung merong bago or may mga cracks na previous cracks na nag-widen. If there are leaning walls or posts or may na-damage na beams or kapag may falling debris. So kapag may doubt sila, it's best to consult their local city or municipal engineers before fully returning indoors kung nag-evacuate sila. May paalala rin ang PHIVOLCS sa publiko. Stay informed. They should be prepared and they should follow official advisories. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.